Ika-25 ng Nobyembre taong 2023, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa loob mismo ng resepsyon ng kasal sa Wangnam Kyo District sa probinsya ng Nakhon, Ratchasima, Thailand. Akala ng iba ay fireworks ito, ngunit ilang sandali lamang ay nagkagulo na ang mga tao dahil pagkatigil ng mga putok ay 4 na tao ang agad na binawian ng buhay. Bagaman may isa na nagawa pang dalhin sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay hindi kalaunan. Ang insidente ay kagagawan ng mismo ng groom kung saan isa rin sa naging biktima ay ang babae nitong pinakasalan. Paano at bakit nga ba nauwi sa madilim na insidente ang araw na dapat masaya ang mag-asawa? Si Chaturong Suksuk ay mula sa isang bayan ng Thailand na dati rin umanong kasapi ng Paramilitary Light Infantry Force ng Army ng nasabing bansa na ang gawain ay magpatrol sa kanilang nasasakupan. Isang araw, habang nasa mission siya, ay may naganap na aksidente kung saan ang binti niya ay naputol. Upang muling makalakad, nagsuot siya ng prosthetic leg. Dahil din sa nangyari, napilitan siyang magretiro sa kaniyang trabaho. Malaki ang pagbabagong dinala ng aksidenteng naganap sa kaniyang buhay, ngunit sa kabila ng mga ito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagkaroon siya ng trabaho at minsan ay nagagawa rin niyang makauwi sa kanilang bayan kung saan nakilala niya si Kanchana Pachuntwek. Si Kanchana ay mabait at maraming positibong katangian batay na rin sa mga nakakikilala sa kanya. Nagkaroon ito ng asawa at 2 anak, ngunit naghiwalay rin ang mga ito. Sa taglay na ganda ni Kanchana, nagkagusto rito si Chaturong at hindi rin nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa. Naging maayos ang relasyon nila kahit pananatiling kaibigan ni Kanchana ang dati nitong asawa. Hindi rin nagtagal ay nagkasundo ang dalawa na magsama sa iisang bahay. Malaki ang suporta na ibinibigay ni Kanchana kay Chaturong hanggang sa lumaban siya sa 11th Asian Para Games. Nag-uwi siya ng medalya at matapos ang kaganapan ay nag-propose siya kay Kanchana kung saan labis ang naging saya niya dahil pumayag ang babae na pakasalan siya. Ginanap ang kasal ng dalawa sa pamamagitan ng Thai rituals noong ika-25 ng Nobyembre taong 2023. Maliban sa dalawa, naging masaya rin ang mga taong dumalo sa pagdiriwang. Bandang ika-4 ng hapon, formal na sinimulan ang seremonya kung saan nagbigay galang muna ang dalawa sa kanilang mga magulang. Matapos ang seremonya, tinuloy nila ang kasiyahan sa labas ng bahay ni Kanchana. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ng mga bisita na tila nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng bagong kasal. Nakita ng mga bisita ang lungkot kay Chaturong at tila malalim ang iniisip. Bandang 11:30 ng gabi, bigla na lamang tumayo ang lalaki at lumabas. Pagbalik ni Chaturong, nakalagay ang kamay nito sa kaniyang bulsa at ilang sandali lamang ay inilabas nito ang baril na agad din nitong itinutok sa kaniyang asawa na si Kanchana at sa mga bisita. Sa loob ng ilang segundo, 12 putok ang nangibabaw at 5 tao ang sunod-sunod na humandusay. Matapos iyon ay 1 putok pa ang narinig at humandusay na rin si Chaturong. Agad na tumawag ng pulis ang mga tao at labis ang gulat ng mga rumesponde nang ang isang masayang okasyon ay nauwi sa isang madugong insidente. Bukod sa mga katawan, nagkalat din ang mga nakatumbang upuan at lamesa, ganun na rin ang mga basag na bote. Nilapitan nila ang mga biktima at ang 2 humihinga pa ay sinugod nila sa ospital. Ang 4 na may wala ng buhay. Nagsagawa ng investigasyon ang mga autoridad kung saan kinilala nila ang mga biktima. Si Kanchana, ang ina nito, si Cornic Mantor na kapatid ni Kanchana at si Chaturong na suspek sa insidente. Nakuha ng mga pulis ang 13 caliber 9mm na empty shells na kinuha ni Chaturong mula sa isang sasakyan. Sa pagpapatuloy ng isinagawang investigasyon, napag-alaman na ang pagkadismaya at insecurity ni Chaturong sa relasyon ni Kanchana at ng una nitong asawa ang motibo sa insidente. Dahil sa kawalan ni Chaturong sa kaniyang sarili, naging seloso ito. Bagaman ang namamagitan kina Kanchana at dati nitong asawa ay para lamang sa ikabubuti ng 2 nitong anak, hindi pa rin kumbinsido si Chaturong dito. Labis ang kaniyang pagdududa, ngunit hindi pa rin ito naging madali sa lalaki dahil na rin sa kaniyang mga pangamba tulad ng baka balikan ni Kanchana ang dati nitong asawa o kaya naman ay baka maghanap ito ng iba.
Ang mga negatibong ideya sa utak ni Chaturong ang malaking sanhi ng insidente na ayon sa psychologist. Kung nalaman lamang umano ni Kanchana ang mga negatibong kaisipan ni Chaturong, posible sanang naiwasan ang insidente. Matapos ang insidente ay nailibing din ang mga nasawi, walang nakulong. Walang nabigyan ng hustisya dahil lahat ay tila naging biktima.